naka-align sa kanila, ang gagawin nila, they will character assassinate the person. Kagaya ng sinasabi ni Daniel Rason kahapon, yung, napakinggan mo rin naman sa akin yan eh. Ngayon, minamaliit mo ko, Daniel Rason, na hindi naman ako nakapagtapos ng kolehiyo. Para po sa kaalaman po ng lahat, kaya po hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo, hindi dahil hindi kaya ng pamilya ko. The reason why I never finished my studies in college, it is because of my perseverance to fulfill my duties as a worker during that time. Mga kapatid, kaya ganun po ang nangyayari ngayon. Napakabobo mo, Daniel Rason. Bakit? Biruin mo, hindi mo man lang ba inisip yan bago mo ko pinablock and bago mo ko pina-character assassinate? So it really means to say that your brain is walang laman. Walang laman yung utak mo. And ganun din naman, yung biro mo, nangangaral ka, nagsasalita ka sa pasalamat. Alam mo, ayan, hindi ka na pinapalakpakan ng mga miyembrong umay na sila sa iyo, Daniel Rason. Ngayon, sabi niyang ganyan, based on my analysis to the verse, si Brad J. Arbadong hindi siya si Elimas ba? Na manggagaway na sinasabihan ni San Pablo. Tama ka po diyan, kapatid. Hindi ako si Elimas. Ang Elimas po ngayon, si Daniel Rason. Pinapaalis niya sa iglesia lahat ng mga mananampalatayang totoong mananampalataya. Kaya ang dami pong mga kapatid ngayon na mga matutuwid, mga kapatid ngayon na maayos ang pananampalataya dahil sa mga ginagawa ni Daniel Rason, nagsitigil, hindi na po nagsidalo. At ngayon meron akong balita na talagang nayanig na. Bakit? Kumukonti na po yung kanilang koleksyon. Tama lang po yan, mga kapatid. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pagpalain ninyo ang mga napopuot sa inyo. Gawan ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo. Ganyan po ang ginagawa ko, mga kapatid. Yung mga umaaway sa akin sa social media, okay lang. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo ko, walang alipin na lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man pag-uusigin din. Ngayon, bakit ako may mga nababanggit na mga pangalan na sinasabi ko, mga kapatid, yung mga pinaggagawa nilang hindi maganda? Bakit po ako may mga binabanggit na pangalan? The reason why may mga binabanggit akong pangalan, sabi ng Biblia Sabi ng Panginoong Jesucristo, sa aba ninyo, mga eskrib at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw. Ngayon, sisiraan nyo yung credibility ko para hindi na makinig ang mga tao sa akin. You cannot destroy my credibility as a person and as a true member of the true church of God in the Bible, which Brother Eli had preached during his lifetime. Kaya po ganun, mga kapatid. Yun po, biruin mo, dadalo ng pasalamat. Sino ba yung bakit hindi mo ako mapangalanan, Daniel Rason? Samantalang wala akong live na hindi kita pinapangalanan. And I would not like to call you a brother. Because in flesh, physically, biologically, hindi naman tayo magkadugo. And spiritually,
hindi rin kita kapatid. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sino ang aking kapatid at sino ang aking ina? Ito ang aking mga kapatid na lalaki at mga babae at aking ina. Sino? Yung nakikinig at tumutupad ng aking mga salita. Ang sabi po ng Biblia. Kaya po ganun mga kapatid. Kaya yung mga nagko-comment dyan na i-block nyo na yan kasi sinabi na niya, no, mga kapatid, nasa sa inyo yan. Kung talagang gusto nyong maimpyerno, ang sabi ng Biblia, hindi ko po salita po ito ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, I will read this in English for the benefit of our brothers, of our dear brothers and sisters who do not speak our mother tongue in the Philippines. The Lord said in the book of Revelation chapter 18 verse 4, Then I heard another voice from heaven say, Come out of her, my people, so that you will not share in her sins, so that you will not receive any of her plagues. So there is a coming danger, my dear brothers and sisters, especially those our dear brothers and sisters who are in Papua New Guinea and in other countries which do not speak our mother tongue in the Philippines. There is a upcoming danger to those who will stay and remain in that church, specifically in the administration of Mr. Daniel Razon. Why? Because he is blatantly opposing all the teachings of our Lord Jesus Christ, particularly in the book of Matthew chapter 6 verse 1 to 2. The Lord said, if you give alms, do not sound the trumpets. I hope this short message in English, my dear brothers and sisters, will come into your heart with faith in God. The very reason, my dear brothers and sisters, that I am doing this is because I love you all in the true essence of the word, just like what our Lord Jesus Christ did. He sacrificed His own life for all of us. Yun po mga kapatid. Kailangan ko pong mag-English mga kapatid kasi may mga nakikiusap sa akin na mga manggagawa para po maikat po yung short English clippings para po maibigay po sa mga kapatid po natin lalo na sa Papua New Guinea. Dahil ito pong si Benedict Abulencia, isa pong manggagawang kanin at bula ang manggagawa ng Panginoong Jesucristo. Nag-ahasik po siya ng lagim ngayon doon mga kapatid. Pa-shoutout po sa mga kapatid na nag-unfriend sa akin sa districto ng Pampanga. Huwag niyo na pong ipagdamdam yan mga kapatid. Hindi lang po sa inyo, Brother Bong. Sa akin din po maraming nag-unfriend and I totally understand all of them. The reason why they block and unfriend me, not because they hate me and they do not believe in what I am saying. The very reason why they block and unfriended me is because they don't want, they are protecting something or someone or somebody. Yun po mga kapatid, kitang-kita sa pasalamat kuno nila ang galit at gigil ng mukha ni Daniel. Pikon na sa'yo, bro. Puro pasaring lang sa'yo. Di ka naman mapangalanan, sobrang duwag. Opo, bakla po yan eh. Bakla sa paninindigan at bakla sa pananampalataya. Mga kapatid, bakit? Yung kaaway mo, ang tapang-tapang mo dati nung hindi pa ako nagsasalita eh. Di ba sinasabi mo, yung mga ganyan, hindi man lang makaharap eh. Kaya nagtatago sa maskara. Tapos yung pangalan, iba yung ginagamit. Tapos, yung
yung boses ipinapalitan. Ngayon, lumabas ako ngayon Inahamon nga kita. At binibigyan na kita ng partida, Daniel Rason. Ang gagamitin ko lang na talata, isa lang. 1844 lang. Pinapaalam ko na nga sa'yo kung ano yung talatang gagamitin ko. Ayaw mo pa rin. Hindi mo nga ako kayang pangalanan Ano yun? Parang sa Harry Potter lang na ako si Voldemort? Na hindi po pwedeng banggitin yung pangalan? Ganun ba ako kaano sa'yo? Ganun ba ako what do you call this? Ano bang magandang magandang salita para dyan? Ganun ba ako kapanganib or kapanganib para sa'yo? Na hindi ako po pwedeng malaman, hindi po pwedeng marinig ng mga kapatid yung aking pangalan.